Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamungay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahak. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga kanyang asawa, taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang Diyos-Diyosan ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghahain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan, hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Tayo pong lahat. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sino mang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama, at maling gawain ng mga pagano, ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ang nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Tumayo ang lahat. Kain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong mga narinig na pagbasa sa araw na ito, sadyang kailangan natin iwasan, pero kailangan aware tayo sa ating pong mga nagiging pag-uugali kasi mahirap po yung magkaroon tayo ng attitude na self-entitlement. Yung self-entitled tayo, yung sinasabing para bang karapatan natin na tayo ay tulungan, karapatan natin na dapat tayong bigyan, dapat tayong asikasuhin, dapat tayong itrato ng tama, no, yung ini-impose natin yung ating pagiging kung sino tayo. No? Para bang taga-solidad ako, kaya dapat akong mauna, dapat ako ang bigyan. Yung mga ganong pag-uugali po, no? Yung ganon ay hindi makakabuti, lalo tigit pagdating natin sa relasyon natin sa Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang galit, no, ng Diyos kay Haring Solomon dahil sa kanyang pagsuway, no, o hindi pagtupad sa kasunduan na dapat niyang ipinagpapatuloy, kasunduan pa ni David na kanyang ama at ng Diyos. Napakatinding ginawa ni Solomon dahil siya po ay nagpadala, no, sa mga pagano na kanyang naging asawa. Siya po ay sumamba sa mga kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan na labis na ipinagbabawal ng Panginoon. Ilang beses niyang kinausap si Solomon pero hindi ito nakinig, kaya sa ating narinig na pagbasa, ito na ang hatol ng Diyos. Kahit mahalaga, no, sa Diyos ang kanilang kasunduan ni Haring David, ay hindi niya pinalampas, no, itong si Solomon. Kailangan disiplinahin, kailangan turuan ng leksyon itong si Solomon. Kung kaya't nahati, no, sa 10 ang kanyang kaharian. At doon na nagsimula, no, na magkagulo, mag-away-away, at isang bansa na lang, no, yung naiwan para magpaalala lagi, no, ng tipan ng Diyos at ni Haring David. So, kung titingnan niyo, no, yung kasaysayan ng Israel, iisang bansa lang ito pero naghiwa-hiwalay dahil lamang sa pagsuway ng hari o ng Israel sa kanilang kasunduan sa Diyos. So, hindi ibig sabihin kayo ang bayang pinili ay i-spoil na, no? Kumbaga, i-spoilin na
o kaya pababayaan na kasi kayo ang favorite eh, kayo ang anak ng Diyos eh, o kayo ang piniling bayan ng Diyos. Pag nagkamali at sumuway sa kanyang utos, may naghihintay din na consequence ang kanilang desisyon. Kaya nga sa Ebanghelyo, isang babaeng na lumapit kay Jesus na itinuturing na hintil o pagano. Hindi kabilang sa lahi ng Israel, pero ang tingin namang Hudyo para sa kanya ay isang pagano. Pero yung attitude, kasi nga yung mga kausap ni Jesus, yung mga bayan na kanya pinupuntahan, madami yung nag-aangkin na, Hudyo kami, kapwa kita, Israel tayo, kaya dapat mo kaming tulungan, pero hindi nagtataglay ng kababaang loob, hindi nagtataglay lalo tigit ng pananalig. Kaya itong babaeng ito na may anak na inaalihan ng demonyo ay nagpakumbaba at taglay ang pananalig, tinulungan siya ni Jesus. Kaya muli, sana po iwasan natin, na minsan sasabihin, bakit ganun? Araw-araw ako nagsisimba, Lord, bakit hindi mo pinakikinggan ang panalangin ko? Bakit ganun? Araw-araw ako nagdadasal sa iyo, bakit hindi mo ako pinagagaling sa aking karamdaman? Yung mga ganun, yung baka nauuwi tayo sa self-entitlement natin, na hindi porket Katoliko tayo, na sinasabi, Katoliko ako, kaya dapat pakinggan ako ng Diyos, dapat patamain ako sa loto, dapat paghimalaan ako, dapat mga ganyang bagay na ini-impose natin sa Diyos kung ano ang gusto natin at sa tingin nating nararapat para sa atin. Kasi ang lahat ay dahil sa awa at grasya ng Diyos. Kahit pari o kahit lingkod ng simbahan, hindi po pwedeng magmataas o magmalaki na pag lumapit sa Diyos, naglilingkod ako, kaya bigay mo sa akin ito. Pero kung hindi naman tayo nananatiling tapat at nananalig sa Diyos, makaisa yun sa sagot, Bakit hanggang ngayon di pa pinakikinggan? Baka meron tayong kailangan suriin o tingnan sa ating pong pag-uugali. Hindi tayo dapat mag-impose ng atin pong gusto. Ang kailangan lang, katulad ng babae sa Ebanghelyo, ay manatili tayong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, lalo tigit taglay ang pananalig. At pag sinabing pananalig, naniniwala tayo sa Diyos. Amen? Magsitayo po lahat. Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang isang sambahayanan ng iisa, bago at walang hanggan tipan, manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga yumao na sa buhay na ito,
naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Indulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Na nagkakaloob ng kaligtasan, kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Helter na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipangintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga.